Habang nasa palaglagan ng mga team, si Anthony Davis naman gumagawa ng ingay sa media. Obvious naman na ayaw niya sa Wizards. May report kasi na si AD hindi magpapa-buyout kasi gusto niya ng pera at kontrata. Ngayon naman sinabi ni AD na alam na niya kung ano ang pakiramdam ni LeBron. Na mga young player ang kasama niya sa lineup at siya yung isa sa mga veterano. Akala ko naman alam na ni AD na yung pakiramdam ni LeBron na yung kasama niya laging injured. Nagkakaroon na kasi ng report na magre-request si AD ng trade paalis ng Wizards at mapunta sa isang contender na team. Kasunod kasi ito ng statement ni AD sa podcast ni Draymond na gusto niyang maramdaman ang manalo ng totoong championship. Trash talk yun na. Agad din sinat down ng Wizards yung mga pinagsasabi ni AD sa media at sa SOCMED na kaya kinuha si AD sa trade para makipag-compete ang Wizards next year kasama si Trae Young. Last year na di umano ng Wizards na mag-tank at may chance din ng Wizards na makakuha pa ng isang top prospect pagdating ng June sa NBA draft. Ang reason di umano ni AD, blindsided kasi yung naging trade sa kanya. Walang kaalam-alam na sa Wizards pala siya ibabato. Based pa sa mga write-ups, walang tiwala di umano si Anthony Davis na makikipag-compete na next year ang Wizards. Siguro naman ang Wizards wala ding tiwala kay Anthony Davis na magiging healthy for next season. Parang madali lang din kay Anthony Davis na mapuwersa ang Wizards na ma-trade siya hanggat meron pa siyang natitirang value. Mag-aladalas Anthony Davis siya, yung madaling ma-injured. Yun lang naman din kasi naging rason kung bakit siya agad tinrade ng Dallas. Mukhang magiging malayanis din si Anthony Davis dahil based sa report makikipag-meeting din siya sa front office ng Wizards. Alam nila na si Anthony Davis gustong mapunta sa isang contender na team. Ang isang team na pwede mapuntahan ni Anthony Davis kung sakali via trade ay Clippers dahil sa contract niyang malaki at sisentensyahan na si Kawhi sa offseason. Mawawala din yung malaking kontrata niya sa Clippers. Kapag kasi nawala yung kontrata ni Kawhi, madali siyang makukuha ng Clippers kahit hindi tapatan yung kontrata niya at tatapatan lang ng player na gustong makuha ng Wizards. Malaki din kasi ang chance na mawala si Kawhi sa Clippers at malipat ng ibang team dahil pwedeng i-void ang kontrata niya. Ang Philadelphia naman may matchup bukas versus Orlando Magic. Si Joel Embiid hindi pa makakalaro dahil sa recovery ng kanyang appendicitis na operahan. Base pa kay Sham, hindi siya makakalaro sa buong play-ins. At kung matalo ang Sixers, may isa pa naman silang game. At kung swertehin naman na makapasok ang Philadelphia sa playoffs, hindi pa alam kung makakalaro si Embiid. Nangyari na rin kasi ito dati kay OG Anunoby na inabot siya ng isang buwan sa recovery. Ang average recovery pa ay nasa 23 days. Based pa kay Shop na sa early part pa ng recovery itong si Embiid at dadaan pa ng rehab. Kung sakali makapasok ang Sixers sa playoffs, Game 1 magsisimula sa Linggo or Lunes. Hindi niya aabutin yung at least Game 2 or Game 3 ng series. Disgrasya naman ang inabot ni Bam Adebayo kontra sa Hornets. Nagkaroon ng back injury after ng isang play na bahagyang nahawakan or natabig nitong si LaMelo ang paa ni Adebayo kaya nag-alangan ang bagsak. Biglang labas ng game itong si Adebayo at balik ng locker room. Kung tutuusin, pwedeng tawagan si LaMelo ng flagrant to dun eh. Yun din ang nireklamo nitong si Adebayo. Hindi kasi ito yung unang beses na pinatid ni LaMelo ngayong season itong si Bam Adebayo. Meron pang isang senaryong play dun. Lumabas din kasi yung isang clip na hinawakan din ni LaMelo yung paa nitong si Bam Adebayo dati. Kaya sinabing sinadya ni LaMelo na pati din talaga itong si Bam Adebayo. May puwersa pa rin kasi yung ginawa nitong si LaMelo kaya natumba si Adebayo. Nakalamang pa rin naman ng Miami kahit nawala si Bam Adebayo sa game dahil sa injury. Sila kasing defending play-in champ. Nanlamig naman si Con Nupel ng itlog sa 3-point area until 4th quarter. Naging leader lang sa 3-point area si LaMelo at si Nupel para naging Golden State Hornets yung laro nila dahil mostly ng mga tira ng Hornets mula sa beyond the arc. Nagamitan din kasi ng zone defense kaya hindi makaporma itong si Con Nupel. Lamang sa possession yung Hornets kaso mas pinili ni LaMelo na mag-alas step. 2 out of 15 sa 3-point area sa regulation. Halos sinulo yung laro. Buti naka 3-point shot pa si Kobe White para maitabla yung game at magka-overtime. Gusto ata talagang pagharapin yung Pistons at Hornets.
Nakadisgrasya pa ang Hornets sa overtime 127-126 dahil dito sa layup ni Lamelo. Muntikan na rin doon ng Hornets dahil naman sa free throw nitong si Hero. Naka 30 points at 10 assists si Lamelo, si Brandon Miller 23 points, 28 naman kay Bridges. At big time play naman kay Kobe White. Si Con Nupel binangko na sa game, mukhang babawi siya sa susunod. Meron lang siyang 6 points at 5 rebounds at buhay pa ang Pistons versus Hornets sa playoffs.